Humarap at magpaliwanag sa komite. Yan ang hamon ni House Speaker Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang mga pahayag laban sa Kamara. Inaabangan kung sisipot ang pangalawang Pangulo sa susunod na pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa Lunes. Yan ang ulat ni Melales Moras. Hinamon ni House Speaker Martin Romualdez si Vice President Sara Duterte na humarap na lang sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability at magpaliwanag ukol sa isyu ng umano'y maling paggamit ng kanyang pondo. Yan ay bilang tugon sa pahayag ng Vice Presidente na naaawa na siya sa kanyang mga tauhan na nadadamay na sa mga umano'y paninira at pamumulitika sa kanya. Sabi ni Speaker Romualdez hinggil sa mga pagdinig ng Kamara, mas makabubuti kasi kung mismong si Vice President Duterte na ang sasagot sa mga isyu kaysa ibang kinatawa ng kanilang opisina ang humaharap kahit wala namang kinalaman. Dapat na siya sumipot at mag-oath at magsalita at mag-explika kasi lahat ng mga opisyalis niya siya lang yata may alam kung ano nangyari sa mga pondo kaya dapat siya na mag-explika. Huwag na lang niyang bigay sa mga officials ng OVP o sa DepEd. Sana lang magsalita. Ang iba pang kongresista sang-ayon din dito. Nananatili raw bukas ang kanilang imbitasyon kay VP Sara na dumalo sa kanilang mga pagdinig. Kung talagang naaawa sila, then encourage nila yung pong mga individual o mga opisyales na may kinalaman po sa utilization of confidential files. Ngayon po sinasabi nila na hindi po sila makaka-attend in future meetings kasi hindi pa po alam kung anong mga progress mangyayari. I think it's hard to believe po. Sa ika-6 na pagdinig ng House panel, pinatawan na rin ng contempt order ng mga kongresista ang Chief of Staff ng Vice Presidente na si Yusek Zulaika Lopez dahil sa umano'y mga paglabag niya sa mga patakaran ng komite. The basis really is the totality of acts, including all the letters, questioning the jurisdiction, failure to attend our numerous hearings in the past. Mananatili siyang nakakulong sa detention facility ng Kamara hanggang sa Lunes, November 25 na siya ring petsa ng susunod na pagdinig ng House panel. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.